And hello, meron nga pala akong gustong i-share sa inyo na dalawang sabon. And ngayon ko lang siyang bibigyan ng review, na final review ko dito sa dalawang sabon na to. Ito siya, kay Rosemar. And natatandaan nyo, meron akong ni-review nito na ipinakita ko lang yung dalawang sabon. Dahil gusto ko lang siya ipakita ko ano nga ba yung itsura niya sa mga hindi pa nakakakita noon. And ayan, etong video tong ginagawa kong to, itong vlog na to ay final review ko na to. Tig 15 days ko siya nagamit, bali 1 month etong sabon na to. Bali dun sa una kong review ay tig 2 to, binigay ko na lang sa iba yung tig-isang dahil hindi ko maubos dahil nga ang laki niya sa 45 pesos. Kasi bawat isa nito ay 150 grams siya. 'Di ba? Ang laki-laki niya. Tas super tipid siya kung hahati-hatiin. Ayan. Dito nga muna tayo kay Rosemar sa unang ginamit ko na Gluta-Filling Soap. Yes, nagbalat siya sa akin sa mga buong katawan ko. Sa face, ginamit ko rin siya, pero saglit lang. Siyempre, kung gagamitin nyo sa face to, ay bula lang. Hindi nyo kailangan ganunin yung sabon. Ayun ang tamang paggamit sa mga sabon. Kung gusto nyo sa face, gamitin. Ayun, bula lang. Kailangan talagang bula lang. Ayun, peeling, nakalagay dito, Gluta-Filling Soap. Nagbalat siya sa akin. Siyempre, meron yung parang umaga tsaka gabi siya pwedeng gamitin. Ayan, micro exfoliant, smoothing, and suitable for acne-prone skin. For all skin type siya ginagamit. Ayan, 10 times instant whitening, pimple, and scar remover. Siyempre, hindi mawawala yung 10 times na yun sa lahat ng mga sabon niya. Ewan ko lang sa iba kung meron ako. Basta napapansin ko yung 10 times, hindi nawawala yan. Ayan, 150 grams siya. Pagdating sa likod ay expiration na nakalagay dyan. Ang kapal nito wala na kasi ako isa nito naibigay ko na kasi sa gumamit. Ayun. And nandito yung ingredients niya. Syempre napansin ko andito yung ingredients niya. Kaya di katulad kasi ng mga nauna niyang mga sabon ay active ingredients lang yung nakalagay dyan. Ayan. And 150 grams siya. Namurahan ako dahil nga ang laki niya sa 150 grams, 45 pesos. Kasi sa iba, 200 plus, 100 plus. Diba yung mga ganun kalaki, 150 grams, ganun ang presyo. Ayun. And ano nga ba yung ingredients niya? Yung ingredients niya nandito, ano nga ba yung amoy niya? Amoy bulaklak. So, amoy siya? Fresh na bulaklak. Ayun. Andito pa rin yung amoy niya. And andito yung itsura ng natira niya. Ayan. Sobrang nipis nito. Sobrang kapal na sobrang nipis na natira sa akin. Ayan. May nag-comment ito sa unang video na ginawan ko ng review. Pinakita ko yung itsura niya na kanila hindi maamoy. Pwede naman silang bumalik sa seller at tanungin kung bakit hindi mabango yung sabon na nabili nila. Ayun lang. And meron akong mabanggitin dito sa mga ingredients niya. Yung glutathione, syempre may glutathione siya sa ingredients siya. At nababawasan ng paglitaw ng mga dark spot at hyperpigmentation. And sodium hydroxide ay ginagamit upang mabalanse at mapanatili ang pag-antas ng pH ng mga produkto sa pangangalaga ng balat. Ayun. Ayun yung mga na-search ko. And salicylic acid. Syempre may salicylic acid siya na nakakatulong upang alisin ang mga bara sa mga pores at panatiliin walang mga nagdudulot ng mga acne. Ayun yung mga na-search ko. Alpha-arbutin siya. May alpha-arbutin siya sa ingredients niya. And binabawasan nito ang mga pagbuo ng melanin at pinapabuti ang itsura ng mga age-spot, freckles, melasma, post-inflammatory pigmentation. Ayan. Ito nakikita to sa mga sunscreen. Nakikita ko to sa mga sunscreen ginagamit ko. Titanium dioxide. Ayun, tama ba pagkabasa ko? Basta iyon. Ginagamit ang mga titanium dioxide sa mga sunscreen. Ayan. Na nakabatay sa mga mineral upang makatulong sa pagpapakita at pagpapakita at pagkalat ng mga sinag ng UVA and UVB. Ayan. At sa maaaring makatulong na maiwasan ang sunburn. Syempre, ayan.
And at pagkasira ang mga produktong may SPF at na may ganitong sangkap ay karaniwan nagagamit ng lahat ng uri ng balat at pag naghahanap upang maprotektahan ang kanilang balat sa araw. Ayun yung mga na-search ko lang. Ayun. Masakit ba yung pagbalat niya? Hindi naman. Meron akong nito, yung pagbabalat niya ay super liit lang, hindi naman siya masakit. Pero meron akong i-share lang, pag nagbabalat yung skin nyo sa katawan, huwag kayong magpapainit. Mag-lotion kayo na mas mataas na may SPF. Ayun, mas okay kasi yung mga ganun. And pagdating naman dito sa isa, ayan, yung kulay blue niya, nakasabay na lumabas ng Gluta-Filling Soap. Ito naman, Hydra-Filling Soap naman siya. And umaga at saka gabi rin siya ginagamit. And nakalagay dito ay Force Minimizer, Anti-Aging, Skin Whitening siya. For all skin type, syempre nakalagay dito, 10 times Instant Glass Skin siya. And help fight pimples and nakalagay dito ay lighten scar siya. And ingredients niya ay hindi nakalagay dyan. Wala. Hindi katulad dito may ingredients niya na nakalagay. Dito wala siya nakalagay na ingredients. Kaya hindi ko alam kung anong ingredients niya. Pero nagbalat siya ba sa skin ko? Yes, nagbalat siya katulad ng feeling Gluta-Filling Soap. Ito yung natira lang sa akin. Medyo madali siyang matunaw para sa akin yung paggamit ko nito. Yung istawon dito, matigas to. Matigas to. Yung paggamit ko dyan. Yung amoy nito, may masarap siya pag ginagamit ito para sa akin. Masarap siya gamitin sa katawan dahil nga super lamig niya. Parang alam mo yung may salompas ka sa likod. Ayun. Parang habang naliligo ko dito malamig. Dito malamig, lahat malamig. Tas kahit na nakabanlaw na ako, tas nakapunas, malamig pa rin siya. Sa face, ginagamit ko siya. Yes, oo, kasi nakaka-minimize siya ng skin sa face. Ayan. Na-minimize niya yung pores ko. Ayan. Sa katawan ay nag-light ba yung skin ko sa dalawang to? Yes, nag-light naman, nakakaputi naman siya. Depende na lang kasi kung hiyangan diba? And kahit naman na nagpapaaraw ako, or hindi naman kasi nagpapaaraw totally, ayan. Sa mga nagpapaaraw, tas nagbalat yung skin nyo, mas mabuting mahaba yung suotin nyo, tas mag-lotion kayo na mas mataas na SPF. Lalo na sa mga lumalabas na gumagamit na nakakabalat na soap, ganon. And dito, yung amoy naman niya ay wala naman masamang amoy. Parang, hindi mabango. Mabango siya. Pero meron kahawig kasi to. Meron kasi akong ni-review noon na set. Yung Hydra Glass Skin. Yung parang meron ako kasing review noon. Yung kulay blue nito na set niya. Katulad to doon sa isang maliit na sabon na na-try ko. Ayan. Parang hawig na hawig sila. Pero ito ay Hydra-Filling Soap. Ayun. Doon naman ay hindi naman ako nagbalat. Pero dyan nagbalat ako. Ayan. Maganda naman yung resulta niya. Etong dalawang to. 15 days ko siya nagamit. Magkaibang magkaibang buwan. Parang ganun. Hindi ko na kasi matandaan kasi na-stop ko siya. Pagka na-stop ko to, nung pagkatapos kong gamitin siya na isang buo. Dahil meron akong bagong ni-review na sabon na pinartneran ko ng lotion. Na-stop ko siya and nasunod ko to. Ayun. Parang ganun. Bali, 15 days ko sila nagamit sa isang 150 grams. And ayun lang yung masasabi ko sa review kong tong sa kay Hydra Filling Soap tsaka Gluta-Filling Soap. Wala na maganda naging masamang nangyari sa skin ko. And see you next vlog. Bye!